Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pong mainit na pagbati sa lahat ng ating mga sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Welcome po. Ngayon ay araw ng Huwebes, December 10, 2020. At isa na naman pong araw ng pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa atin. Bukas uli ang kalangitan. At ang kalangitan ay laging bukas actually para sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Papasalamat po ako sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating virtual daily devotionals. Ito po ang ating dinadala every 6:30 a.m. dito sa Hong Kong. Ito pong aking broadcast center. At kung nasa man po kayo ngayon, ay ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Lahat po ng ito ay ating masusundan din sa ating YouTube channel. JLG Space TV, ang ating pong YouTube channel. At kung kayo po ay makakapasok doon, pindutin na rin po yung subscribe at yung notification bell upang ang lahat ng future uploads natin ay ma-notify po kayo. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko pong makapagdala uli ng salita ng Diyos sa ating pong devotional na ito. Alam ko po na pinagpapala po ang bawat sa atin at pwede din pong maging pagpapala ito sa maraming tao. Kaya patuloy ko pong ipinamamanhik, araw-araw actually kong pinamamanhik ito, na pindutin natin lagi yung share button sa ating mga Facebook ngayon upang ang lahat ng ating mga kaibigan at mga kakilala, kasama na dyan ang ating mga mahal sa buhay, ay pwede din tumanggap ng mga espiritual na biyaya na katulad ng mga tinatanggap natin ngayon. Purihin ang Diyos na buhay. Ngayon po, bago po ako magsimula sa ating pong pangangaral, inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat uli kami. Isa naman pong araw na punong-puno ng buhay na pag-asa. Isa namang araw ng pagpapala para sa inyong mga anak. Maraming salamat po dahil alam namin na ang kalangitan ay bukas para sa amin at ang pagbuhos ng masaganang pagpapala ay isa sa aming lahat. Nawa ang lahat ng mga nanonood ngayon at nakikinig ay tatanggap ng mayamang mong biyaya, mga espiritual at mga material at mga emosyonal at mga espiritual na pagpapala kasama ng pinansyal na pagpapala ay sumaaming lahat. Bukas uli ang aming mga puso at tatanggap kami ng mga inihanda mo para sa amin ngayon. Patuloy na kumilos ang iyong kapangyarihan para pagalingin ang sakit karamdaman ng sino man sa aming mga mahal sa buhay. Ang probisyon mo sa mga pangangailangan namin, lalo na't ngayon na napakaraming mga challenges sa aming panahon, maasa kami ng inyo pong probisyon ay sumaamin. Palakasin mo din kami, O Diyos, huwag mong hayaang manghina kami sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay. At lagi mo kaming i-remind, paalalahanan, ng aming pansin ay laging nakatuon sa iyo. Salamat po, pagpalain mong aming tatanggaping salita mo ngayon sa pangalan mo Jesus. Amen and amen. Ang ating pong topic, mga minamahal, ay pinamagatang walking step by step. Walking step by step. At ating pong i-connect ang isa na naman pong mahabang pagbasa dahil babasahin natin po ay Genesis 29 verses 1 to 35.
para i-connect natin itong walking step by step. Let's start from verse 1 and I will read from the New International Version Bible. Then Jacob continued on his journey and came to the land of the eastern peoples. There he saw a well in the open country with 3 flocks of sheep lying near it because the flocks were watered from that well. The stone over the mouth of the well was large. When all flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone away from the well's mouth and water the sheep. Then they would return the stone to its place over the mouth of the well. Jacob asked the shepherds, "My brothers, where are you from?" "We're from Haran," they replied. He said to them, "Do you know Laban, Nahor's grandson?" "Yes, we know him," they answered. Then Jacob asked them, "Is he well?" "Yes, he is," they said. "And here comes his daughter, Rachel, with the sheep." "Look," he said, "the sun is still high. It is not time for the flocks to be gathered. Water the sheep and take them back to pasture." "We cannot," they replied, "until all the flocks are gathered and the stone has been rolled away from the mouth of the well. Then we will water the sheep." While he was still talking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherd. When Jacob saw Rachel, daughter of his uncle Laban, and Laban's sheep, he went over and rolled the stone away from the mouth of the well and watered his uncle's sheep. Then Jacob kissed Rachel and began to weep aloud. He had told Rachel that he was a relative of her father and a son of Rebekah, so she ran and told her father. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he hurried to meet him. He embraced him and kissed him and brought him to his home. And there Jacob told him all these things. Verse 14, Then Laban said to him, "You are my own flesh and blood." After Jacob had stayed with him for a whole month, Laban said to him, "Just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be." Now Laban had 2 daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, "I'll work for you 7 years in return for your younger daughter, Rachel." Laban said, "It's better that I give her to you than to some other man. Stay here with me." So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife. My time is completed and I want to make love to her." So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his servant Silpah to his daughter as her attendant. Verse 25. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, "What is this you have done to me? I served you for Rachel, didn't I?
Why have you deceived me? 26. Laban replied, It is not our custom here to give the younger daughter in marriage before the older one. Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also in return for another 7 years of work. And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Verse 29, Laban gave his servant Bilhah to his daughter Rachel and as her attendant. And in verse 30, let's go to verse 30 now. Jacob made love to Rachel also, and his love for Rachel was greater than his love for Leah. And he worked for Laban another 7 years. 31. When the Lord saw that Leah was not loved, he enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, It is because the Lord has been my misery. Surely my husband will love me now. She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, Because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too. So she named him Simeon. 34. Again she conceived, and when she gave birth to a son, she said, Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons. So he was named Levi. She conceived again, and then she gave birth to a son. She said, This time I will praise the Lord. So she named him Judah. Then she stopped having children. So ang binasa po natin, mga minamahal, ay buong chapter 29 ng Book of Genesis. And ang topic po natin ay walking step by step. Walking step by step. Purihin ang Diyos at pagpalain na ang pagbasa ng kanyang salita na i-connect natin uli sa ating pag-aaral. Maaring ang ating mga lalagyan ng pagkain, ang ating mga tokador, aparador, o saan man natin nilalagay ang ating mga groceries, ay maaring nearly empty na at maaring halos wala nang makain o wala nang laman. So, you'll soon run out of provisions and you'll starve to death. If our understanding is based on what that empty cupboard says, we are not understanding the situation as it really is. For God is saying, mga kaibigan, sa Philippians chapter 4 verse 19, But God shall supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. So, minsan dumarating talaga sa punto na naubusan din tayo, nawawalan din tayo, kinakapos din tayo. Hindi lahat ng panahon ay masagana tayo. Minsan puno ang ating cupboard, minsan puno ang ating refrigerator ng pagkain, pero minsan hindi rin siya puno, wala rin siyang laman o konti lang ang laman. At kung ang ating understanding ay pinabayaan na tayo ng Diyos sa mga panahong kinakapos tayo, o pinabayaan tayo ng Diyos sa mga panahong mahirap ang sitwasyon, lagi nating tatandaan that our God shall supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus.
Philippians 4:19. Makita ho ninyo na yung istorya po nating binasa kanina, istorya ni Jacob, dahil nakarating na siya ng Padam-aram, kung saan sinabi ng kanyang nanay at ng kanyang tatay na pumunta siya sa Padam-aram sa kapatid ni Rebecca na si Laban. At doon ay pagpapalain din siya ng Panginoon. At nakita ho ninyo ang guidance ng Diyos sa kanya, sa kanyang paglalakbay, ay dinala siya ng Panginoon kung saan siya dapat makarating, kung saan dapat ang kanyang destination. At makita mo ang favor ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun din po sa atin na habang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, maaring may kahirapan tayong dinaranas, maaring may mga kawalan tayong nararanasan, pero hindi po pwedeng isantabi ang pangako ng Diyos na siyang nagsasabing ipoprovide niya, isusupply niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ganyan dapat tayo magtitiwala sa Diyos. Na ang ating Diyos ay hindi naman niya bubuksan ng minsanan ang kanyang plano sa atin. Kaya nga ang title ng ating topic ngayon ay Walking Step by Step, sapagkat pag sinunod mo ang isang utos, magbubukas ang Diyos para i-reveal niya yung susunod na hakbang. The moment nagkaroon tayo ng disobedience, the moment nagkaroon tayo ng hindi na pagsunod sa Kanya, diyan na po nagkakaroon ng kalituhan, ng kaguluhan, at hindi na natin na-appreciate ang kawalan kapag tayo po ay wala na sa kalooban ng Diyos. Kaya lagi po nating isaalang-alang, katulad ni Jacob na naging masunurin sa kanyang mga magulang at sinunod niya ang utos ng kanyang mga magulang na pumunta kay Laban, and along the way nakita ho natin yung ating pinag-usapan nung 2 araw nang lumipas at kahapon saka ngayon, na ang Diyos sa kanyang journey to Padam-aram ay nag-reveal na siya na pagpapalain din kita. So hindi ka agad-agad, hindi niya tinamasa agad yung resulta ng kanyang pagsunod. Actually, naglingkod pa siya. Nag-serve siya ng 7 years for Rachel, pero si Leah ang unang ibinigay. Nag-serve siya uli ng another 7 years for Rachel, and they stayed for another 7 years bago siya tuluyan ng umalis sa poder ng kanyang tiyuhin na si Laban at pamilya ng kanyang asawa. So, ganun po mga minamahal na ang pag-a-unfold ng Diyos sa resulta ng ating pagsunod ay hindi po isang bagsakan, no? Hindi po ito isang pangyayari na pag sumunod tayo ay ito na agad yung blessing. Minsan sumunod na tayo pero along the way wala pa tayong makitang blessing. Yung nga sa aking opening statement, maaring ang ating mga shelves, food shelves ay nearly empty na. Maaring kakaunti ng natirang pagkain, maaring empty na ang ating mga cupboards, pero lagi nating tatandaan, as long as tayo po ay walking step by step sa pagsunod natin sa Diyos, ay for sure, slowly but surely din naman na i-unfold niya ang mga paraan ng kanyang pagpapala sa atin.
Maaring ang ating mga bank books, no? Our bank books may try to make us understand. Nasasabihin ng ating mga bank books, no, you cannot really afford that car. You need for work, or that nice clothes you need for important occasion. Maaring sasabihin, pagtingin mo sa bank book, ay pinipilit kang i-convince ng iyong bank book na sabihin, kulang ang pera mo. Hindi mo ma-afford yung bagay na yan na kailangan mo sa trabaho. Hindi mo ma-afford yung mga nice clothes na yan na kailangan mo sa mga trabaho at sa mga important occasions. But we get our real understanding from the Word of God, which says, ano po ba ang sinasabi ng Word of God? Kung meron tayo kaninang Philippians 4:19, I want to read Psalm 84 verse 11. At nakalagay po diyan, no good thing will be withheld from them that walk uprightly. Napakaganda po ang pangako. Hindi po monopoly ng mga mayayaman lamang na sila lamang ang nakakaranas din ng magagandang bagay sa buhay. Sapagkat kung tayo, when we walk uprightly, pag tayo po ay lumakad ng matuwid, ibig sabihin ng lumakad ng matuwid ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ang pangako ng Biblia? No good thing will be withheld from them that walk uprightly. Hindi iwi-withhold ng Diyos ang mabubuting bagay sa kanila na lumalakad ng may katuwiran. So pag lumakad lang tayo ng may katuwiran, yung righteousness ng Diyos, panatilihin natin na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Ano po ang pangako niya? Na walang mabuting bagay na iwi-withhold ang Diyos sa kanila na lumalakad ng matuwid. Katulad na po ng sinasabi natin, hindi po pwedeng hindi tayo makaranas ng blessing ni Lord. Kapag tayo ay lumalakad ng matuwid, meaning may pagsunod sa salita ng Diyos, may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Napakaganda po. Ang unang verse, Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Sinasabi ng ating kakayanang bumili ng mabuting bagay para sa atin, at sasabihin ng ating mga bank books o bank statements, sasabihin na hindi sasapat yan para bilhin mo yung kailangan mo sa iyong trabaho, bilhin mo yung kailangan mo sa iyong buhay. Pero tandaan po natin, Psalm 84 verse 11, no good thing will be withheld from them that walk uprightly. Purihin ang Diyos. Hallelujah. The newspaper or nightly news may try to get us to understand that our situation is precious because crime is rampant. There's an increase in itong mga robberies, armed robberies, at laganap ang tinatawag na dope addiction or drug addiction. But our real situation is revealed by God when He says in Isaiah 41 verse 10, ano po ang winiwika ng Isaiah 41 verse 10? Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Hallelujah. Right hand of my righteousness. Ayon po sa Isaiah 41 verse 10. Maaring
ang mga dyaryo, ang mga telebisyon, ang ating nababasa at napapanood at napapakinggan ay nagsasabing, nako, mag-iingat kayo. Ang sitwasyon ngayon, ang crime ay very rampant, napakaraming pagnanakaw, napakaraming panluloob sa mga bahay, napakaraming masasamang tao, maraming kriminal, maraming mga gumagamit ng mga bawal na gamot, to the point na baka matakot tayo, pero kailangan mag-ingat tayo, pero huwag tayo mag-entertain ng takot sa ating mga puso. Sapagkat kung si Jacob sa ating binasa, kahapon, nung isang araw, kahapon at ngayon, na habang siya ay sumusunod sa Diyos, nakita mo naman ang kanyang protection kay Jacob, na dinala siya ng mapayapa sa Padam-aram, natagpuan niya, nasumpungan niya ang kanyang mga kamag-anak, na wala man lang nangyari sa kanya along the way, samantalang sa mga panahong yon ay marami siyang dadaanan na pwede siyang saktan, pwede siyang patayin, sapagkat siya ay kilalang anak ng isang mayamang tao at kamag-anak ng isang mayamang kamag-anak sa Padam-aram. So along the way, pwede siyang saktan o patayin, pero iningatan siya ng Diyos, nakarating siya ng Padam-aram ng matiwasay. Ganon din po sa atin. Ano man po ang mga kaguluhan sa panahon ngayon, ang dami pong totoo naman, ang dami ngayong mga cases, hindi lamang ng COVID-19. Dumami din po ang cases ng pagnanakaw, panluloob, hold up. Dumami ang kaso ng drug addiction, and so on and so forth. Pero dahil nabasa na natin, alam na natin ang sinasabi ng Biblia, na iingatan tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Di po ba? At hindi po pwedeng pasinungalingan ang Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my victorious right hand." Isaiah 41 verse 10. Meaning po, mga kapatid, fear is a product of ignorance. Ulitin ho natin yan. Ang takot po ay resulta ng kawalan ng kaalaman sa kung ano ang totoo. Most of the time, we are afraid of the unknown. Ngayon po, ang dami pong napakataas ang level ng uncertainty o uncertainties sa buhay. Dahil napaka-unpredictable na nga po ang sitwasyon natin. And minsan tayo din ang gumagawa ng mga bagay na kinatatakutan natin. Dahil sa dami ng nababasa natin, di na natin alam kung ano ang totoong balita, ano na ba ang fake news at ano na ba yung totoong news. Sapagkat samot-sari po ang laman ng internet, laman ng dyaryo, laman ng telebisyon. At kung pakikinggan lahat at babasahin lahat, ay hindi mo na alam kung ano ang totoo. So most of the time, we are afraid of the unknown. Pero kung tayo po ay informed ng meron tayong revelation, meron tayong knowledge and revelation sa Word of God, hindi tayo kailanman makakapag-entertain ng fear. Because fear, sabi ko kanina, is a product of ignorance. And most of the time, we are afraid of the unknown. For every single situation in the world, for every fearful or overwhelming circumstance, God has the right viewpoint and is able to turn any circumstance completely around and give victory sa iyo po at sa akin. Amen?
sa lahat ng sitwasyon sa mundo, mga nakakatakot, mga overwhelming circumstances ngayon, ang Diyos po ay may tamang pananaw at kaya niyang baguhin ang mga sirkumstansya, kaya niyang baliktarin, i-flip ang mga sirkumstansya para bigyan tayo ng tinatawag na pagtatagumpay. The sovereignty of God reigns over every circumstance completely around and gives victory. He sovereignly reigns over every circumstance. Amen? Sa lahat ng sirkumstansya po, kaya nga every time na meron pong balitang dumarating sa akin, mga nakakatakot, mga nakakagimbal na mga balita at mga updates, lagi ko pong sinasagot ng ang Diyos ay nakaupo pa rin sa kanyang trono hanggang ngayon. Ibig sabihin, hanggat nakaupo ang Diyos sa kanyang trono, walang anumang bagay na dapat nating katakutan. That is why it is important to know that our situation really is in the sight of God. Dapat nating maunawaan, no? Ang mga sitwasyon natin, mahalaga po ito. Dapat nating malaman na ang mga sitwasyon natin ay nasa paningin lahat ng Diyos. Walang pangyayari sa buhay natin na hindi niya alam. Well-informed po ang Diyos. Alam niya lahat ang nangyayari sa buhay. Alam niya ang in and outs. Alam niya ang lahat ng mga pinagdadaanan natin. Wala po tayong pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Alam po niyang lahat. Even if He doesn't give us complete understanding and walk step by step with Him in utter confidence that He will keep that which I have committed to Him against that day. Sabi po ng 2 Timothy 1 verse 12. Basta tayo po ay matuto lang na sundin ang Diyos, naunawaan man natin o hindi ang kanyang ipinagagawa. Let's just walk step by step. At meron tayong tinatawag na utter confidence that He will keep us. Amen? That He will keep all His promises para sa kanyang mga anak. So matuto tayong sumunod. Kung si Jacob sa ating pinag-aralan, pinasa kanina, ay pinagpala na siya ng Diyos, siya lang mag-isa ang pumunta sa Padam-aram, pero nag-multiply na ang kanyang family, nagkaroon na siya ng pamilya, nagkaroon na siya ng maraming anak, nagkaroon na siya ng maraming livestocks, pinagyaman na rin siya ng Panginoon. So ganun din po sa atin, kung matutunan po nating magtiwala lang sa Diyos, every step of the way, kahit na ano pong nangyayari, maaring ito hindi maintindihan ng lahat, maaring ang ating mga nakikita hindi natin maintindihan lahat. Pero as long as alam natin ang mga pangako ng Diyos na mapanghahawakan, safe tayo. Amen. Purihin ang buhay na Diyos. This time ay nais nating i-declare ang ating pong araw-araw meron tayong declaration. Ito pong declaration natin ngayon. God is leading me step by step, and I can trust Him to keep that which I have committed to Him. Amen and amen. One more time. God is leading me step by step, and I can trust Him to keep that which I have committed to Him. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yan po ang ating declaration ngayon. Before I leave, before we go, mga kaibigan,
Manalangin po tayo. Lord God in heaven, salamat po sa itinuro mo ngayong umagang ito, na kami ay lalakad lang step by step. Maaring may mga sitwasyon na hindi namin maintindihan, maaring alam namin ang mga pangako mo, pero ang aming mga sirkumstansya ay hindi compatible, hindi parallel sa mga pangako mo. Pangako mo na ipoprovide mo lahat. Minsan inaalaw mo na mawalan din kami, inaalaw mo na mga ilangan din kami. Para i-test mo kung mananatili kaming susunod sa iyo, kahit na along the way ay may mga sirkumstansyang hindi favorable sa amin. Dahil alam namin na ayusin mo every step of the way, dadalhin mo kami sa aming tamang destinasyon at doon makaranas kami ng pagpapala kung hindi kami bibitaw sa iyo. Maraming salamat. Pagpalain mo ang lahat ng sumubaybay ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Huwag kayong mawawala mamaya. Alauna, ang Hope Hour. Kasama ko po ang aking katandem na si Pastora Julie. At meron tayong midweek service, virtual midweek service, alas 7 ng gabi, mamaya. At ang aking pong Bible study, maganda po ang aking topic, mamayang 9:30 p.m. It's all about friendship. Ano nga po ba ang friendship? Amen. So, papaalam pansamantala ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog. God bless us all and Shalom!